Tinatrabaho na raw ng Department of Labor and Employment na matulungan ang mga nasa construction sector. Marami kasi sa kanila ang naapektuhan at nawalan ng trabaho sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects ng pamahalaan. Magbabalita si Gerard de la Peña. Desyembre pa raw huling nagkatrabaho sa pagkukumpuni sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard ang mason na si Ronald. Ngayon, Pebrero na, pero hindi pa rin siya nakakabalik. Usapan namin, may project kami bubuksan eh. Wala pa eh. Apektado ang kabuhayan ng mga nasa construction sa matumal na proyekto sa pamahalaan mula nang pumutok ang flood control scandal. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, nananatili ang unemployment rate sa 4.4% o 2.26 milyon na Pinoy. Bahigit sa kalahating milyon sa kanila, nasa construction sector. Pangunahin nga dyan, yung kumpanya ni Saldico at saka ng mga Diskaya, ilang manggagawa ang nagtatrabaho dyan dahil sa laki at lawak ng kanilang proyekto. Plus dagdag pa rito, may mga subcon yan. Umaasa na lang ang mga nasa construction sector na nawala man ang mga oportunidad sa DPWH, may magbubukas pa mga pinto sa Department of Transportation. Mabilis na kasi ang pag-usad ng pagbili ng right-of-way para sa mga proyekto na katulad ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Sa Bungabong Oriental Mindoro, nagtitiis pa rin sa tulay na kahoy at kawad ang mga taga-sitio Akliang. Malaking problema sa kanila tuwing masama ang panahon. Kapag umulan po, talagang ang lakas ng tubig, ang nangyayari po sa tulay, naguguho po siya, nasisira po talaga. Ito pa naman ang ginagamit ng mga guro papasok ng Aklian Elementary School. Kaya kapag binabaha ang tulay, napapasalbabida sila, makatawid lang sa ilog. Personally po, dahil meron po kaming siyempre takot, one time pong tumawid ako, talagang iyak po. Grabe. Pagbaba po ng tulay, iyak kami. Kasi grabe, buwis buhay talaga na parang hindi namin kayang dumaan. And then, naliliyo kami, nasusuka, pero wala pong magagawa. Pati mag-aaral, natutong makipagsapalaran, makapasok lamang sa klase. Minsan naman po nagpipilit silang pumasok, talagang tumatawid sila ng ilog. Talagang nagpipilit minsan po ang mga bata, lumalangoy sila para lang makatawid dito sa kabila. Kaya panawagan ng mga residente sa mga nasa gobyerno, sana po may ahensya na tumulong sa amin na para makapagpatayo ng mas matibay na tulay, mas matibay na pundasyon at yung sigurado po na mapapakinabangan po namin ng pangmatagalan. kapatid para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Kaugnay pa rin ang epekto ng flood control scandal sa construction sector. Magkakausap natin si Santiago Nolia, ang Secretary General ng National Union of Building and Construction Workers. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din naman, Sherry. Magandang tanghali sa lahat ng ating mga manonood at tagapakinig. Sir, paano direktang naapektuhan ng flood control scandal ang kabuhayan nga ng mga manggagawa sa construction sector? Alam mo, Cheryl, nagsimula ito nung sona ng Pangulo nitong nakaraang taon, July, na sinabi niya kung sinusin o ano-ano itong mga kontrobersiya na kinapapalooban ng flood control. Mula noong sinabi niya yung pagbubunyag niya ng kontrobersiya dito sa flood control ay nagsimula ang malawakan at malalimang investigasyon ng Kongreso. Nagsimula ito nitong Agosto, sinunda ng Setyembre hanggang matapos ang taon ay nagtuloy-tuloy yung investigasyon. At kaakibat ng investigasyon na isinigawa ng Kongreso ay ang kanselasyon ng pick-up permits or business permits nitong mga involved na contractors dito sa flood control scam. Meaning kapag kinancel natin ang registration yan o kaya ang kanilang permits, nangangahulugan niya ng pagsasarado ng kanilang kumpanya. At sa bawat pagsasarado, may mga manggagawa ang nawawalan ng trabaho. At ang mga manggagawa na yan, may mga pamilyang binubuhay. So sa pagtatala namin, napakarami pong nawalan ng trabaho bunsod nitong flood control scandal na to. Ano ho ang datos? May datos ho ba kayo kung gaano nga karami yung nawalan ng trabaho? Sa amin pong pakikipag-usap sa Department of Labor nung kami po ay nakipagdialogo, sa estimate po namin ay mahigit po sa 100,000 manggagawa. Ito po ay Setyembre pa lamang ng 2025. So malamang sa malamang, kaugnay din po ito ng lumabas na 2.26 milyon na walang trabaho
ang malaking porsyento rito ay nagmumula sa construction sector. So ito na po yung resulta. Kung Setyembre pa lang yan, 100,000 mahigit na, edi syempre pumalo pa yan ng Oktubre, ng Nobyembre hanggang Disyembre. Kaya hindi po nakakapagtaka na marami pong nawalan ng trabaho, mahigit sa 100,000 at dito sa datos na inilabas ay nasa 550,000. Yan po ay hindi lang kwento, yan po ay makatotohanan na datos mula po sa labor force survey natin na inilabas ng PSA. Ano ho ang reaksyon nyo doon sa tugon ng DOLE na ipamonitor itong mga apektadong construction workers? Well, okay naman po yung monitoring nung kami nakapag-usap at saka profiling. Kasi nga po, para malaman din naman kung nasaan sila, ilan sila at kung ano-anong tulong ang kailangan nila at ng kanilang pamilya. So para malapatan ng solusyon yung problemang kinaharap ng mga manggagawa sa construction industry, kailangan po namin sila makadaupang palad, malaman namin kung nasaan sila, ano ang kalagayan nila, at ilan ang kabuuang bilang nila. Kaya malaking tulong po yung profiling na isinagawa, bagamat yung iba po dyan ay ghost projects, wala pong nakita, wala pong nakapanayam. Pero yung iba po ay substandards, may mga nakausap tayo. At yun po yung ating mga nabigyan ng payo, rekomendasyon at tulong sa pamamagitan po ng monitoring at profiling na isinagawa ng aming organisasyon. Pero sa ngayon ho ba, sapat ba yung mga programang inaalok ng DOLE tulad nga ng tupad para dun sa mga displaced construction workers? Kung tupad po ang pag-uusapan, ang director sagot po dyan, hindi. Alam naman po natin, ang nature ng tupad ay panandalian lamang. Bagamat nakakatulong ito, panandalian sa kabuhayan at kalagayan ng mga manggagawa, pero pansamantala lang po ito, temporary solution, band-aid kung tawagin, kaya hindi pa rin po siya sasapat. Bagamat nakakatulong, pero hindi po siya sapat. Ang amin pong minumungkahi ay dapat magkaroon ng long-term na solusyon. Hindi lamang po ang DOLE ang dapat na involved, kundi kasama rin po dyan ang DPWH, kasama rin po dyan ng ang DTI kasi ang construction industry po ay nasa ilalim ng pamamahala ng Construction Industry Authority of the Philippines, yung SIAP natin, na nasa ilalim po ng DTI. So kung mayroon man po mga responsible government agencies, dapat hindi lang si DOLE, dapat i-involve dyan ang DPWH, ang DOTR natin, ang DTI natin, yung SIAP nga po. So para po marami po ang magtulong-tulong at agad na maagapan itong problemang kinakaharap ng mga manggagawa sa construction. Bukod din po, bukas din ho ba ang karamihan sa mga construction workers sa alok po ng TESDA na upskilling at reskilling para makapaghanap ng ibang trabaho habang matumal sa construction sector? Opo, marami po kaming nakapanayam at ang karamihan po sa kanila, nasa 85% po ng aming mga nakapanayam o apektado nitong flood control ay mga unskilled workers. At dahil unskilled workers po yan, sila po yung higit na apektado nitong flood control scam. Meaning kapag sila ay nahintong sa trabaho, wala na agad silang immediate na malilipatan. Kasi nga wala silang kasanayan. So sa pamamagitan po ng tulong ng TESDA na upskilling and reskilling, nadadagdagan po yung kanilang kasanayan at saka yung kanilang karunungan. Opportunity po ito para magtuloy-tuloy yung kanilang trabaho matapos itong flood control scam na to para po madagdagan yung kanilang mga kasanayan. Sir, ang apektado dito ay hindi lamang itong mga tauhan na ang mga construction companies na nakitang may ghost project or substandard, pero maging yung mga maaayos, matitino na kumpanya ay naging matumal din yung kanilang mga proyekto. Although merong mga nadamay dahil 'di ba may mga nakikigamit ng I don't know the right term pero lisensya or something para makakuha rin ng project ay naapektuhan or na-hold yung mga proyekto. So mas malawak yung idinulot nitong problema o mas malawak, mas maraming mga workers ang nawalan pagdating sa construction industry. Tama po yung inyong tinuran, Kasi talamak po sa construction industry yung hiraman ng
ng lisensya. Ayun. oo. Kaya naman hindi lamang yung mga identified contractors na binanggit nitong nakaraang SONA ang involved dito, kundi marami pa. Kasi katulad ng binanggit namin sa nakaraang panayam namin kay Manong Ted, may mga subcon pa itong mga contractors na to. Yes. At yung mga subcon nila, may mga subcon pa ulit yan and subcon. So napakarami po talagang involved dito. Hindi po lang simpleng problema ito kasi napakalala po nito. Itong flood control na ito ay lulutas sana sa mga problema natin sa baha, sa malakas na ulan, nakakapagsalba sana tayo ng buhay, ng bahay at mga kabuhayan kung naging maayos lang sana ang pagpapatupad at pagsasagawa nitong flood control project na to. Kaya nga nararanasan natin ngayon yung konting ulan lang, bahang-baha na. Maraming buhay ang nawawala, maraming buhay ang bahay ang nababa, ang binabaha at marami pong mga kabuhayan ang nawawala dahil dito sa resulta ng flood control na ninakaw ng mga politiko at mga kontratista. Pero apektado rin din po kasi even yung maaayos, matitinong contractors. Kasi nga, magiging matumal or mas bumagal daw ho yung pag-re-release o pag-aaproba ng proyekto. So mas maraming construction workers tayo ang hirap din. Ano ho ang panawagan natin sa ating pamahalaan? Alam mo, Cheryl, this is not just about stolen money, and public funds. It is about stolen jobs. It is about stolen safety, and it is about stolen future. Kung hindi sana ninakaw yung pondo na to, meron sana tayong sapat na classrooms at dagdag na benepisyo sa mga guro natin Kung hindi ninakaw ang pondo na to, meron sana tayong sapat na pasilidad pang kalusugan at dagdag na benepisyo sa mga healthcare workers natin. At kung hindi ninakaw itong mga pondo na to, hindi sana tayo nawawala ng mga mahal sa buhay, hindi tayo binabaha, hindi tayo nagkakaproblema sapagkat itong mga nararanasan natin dulot ng climate change na agapan sana yan kasi ito naman ang target na solusyonan ng tinatawag nating flood control. Kaya sa pamahalaan natin, sa lahat ng mga proyektong pampubliko, dapat mag-create sila ng monitoring mechanism na bahagi ng monitoring mechanism ang mga manggagawa katulad namin, yung labor union, para ma-ensure yung safety, yung transparency, at saka accountability. Kasi ang nangyayari ngayon sa lahat ng mga pampublikong proyekto ng pamahalaan, sila lang ang nag-uusap Mga politiko, aktor, mga engineers, nasaan dyan yung mga manggagawa? Ang ginagamit nila para kumita, mga manggagawa. So dapat may partisipasyon, may representasyon ng mga manggagawa sa lahat ng mga proyektong pampubliko na isinasagawa o pinapagawa ng ating pamahalaan. Hindi sila pwedeng gamitin lang tapos pagkakakitaan ng mga korobong kongresista na to at saka mga kontratista. Yun po ang aming panawagan. Bigyan nila ng pagkakataon na makapag-represent ang mga manggagawa, lumikha sila ng mga mekanismo na bahagi ang mga manggagawa para ma-ensure yung safety, transparency at saka accountability nitong mga opisyal at mga proyekto ng ating pamahalaan. Marami pong salamat, Santiago Nolia ng National Union of Building and Construction Workers.